Noon pa man, pangarap na niyang maibalik sa iba ang tulong na kanyang tinanggap. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, sinisikap niyang tugunan ang mga pangangailangan ng karamihan at maibalik sa kanilang mga kamay ang kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Siya si Ate Roslyn at ito ang Distritox. Magandang araw po mga kadistrito. Welcome po sa pangalawang episode ng Distritox, Kabuhayan para All. Ako po si Ryan Sarucam, ang inyong pong Chief Marketing Officer ng Roslyn Foundation Livelihood Program. At ako naman po si Boyet Dawang, ang inyong Deputy Marketing Officer ng Roslyn Foundation Livelihood Program. Yes, partner Boyet, last week ating nakakakwentuhan yung dalawang membro ng Roslyn Foundation under Livelihood. Ilang buwan pa lang sila, pero napakalaki na ng impact na nagawa ng livelihood sa kanila. Kaya ngayon, partner, ngayong araw, meron tayong ulit dalawang benepisyaryong kasama. Yes. Ang ating bigating taga San Bartolome, si Ate Dads, Hello po. at Barangay Bagbag, si Ate Elisa Durana. Magandang araw po. Partner, para sa bago nating mga viewers, pwede mo bang explain briefly ano itong livelihood component program natin? Ang livelihood component program natin ay tinawag nating Kabuhayan para All. Tinawag po natin siyang socio-experiment para po makita natin ano ba talaga yung pangangailangan ng ating mga nasa baba dito sa Distrito 5. At binaba natin sa community para maramdaman yung ekonomiya na maibigay natin sa tao. Okay, at ang benepisyo niyan ay pag-uusapan natin ngayon. Si Mami Ellie ay 3 buwan na natin kasama sa livelihood program at si Ate Dads ay 5 buwan. Ano po yung primary na income po natin bago po tayo nagkaroon ng Ate Roslyn na programa na ganyan? Bali noon po, meron talaga akong business na bigasan. Simula nung nag-resign po ako sa trabaho. Kaso lang, medyo di maganda yung takbo, nalugi. Nag-stop ako. Bali po, nagtitinda po akong barbecue dati. Nagtitinda-tinda na rin po ako kahit papano para may pangbaon sa mga anak ko. Physical store na po ba kayo nung una pa lang? Meron na po, kaya lang bumagsak po. Kaya nagtiyaga ako magtinda ng fishball, kikiam, mga... So eto po tayo ngayon, bumabangon Oo. tayo. How about po si tatay? May trabaho po ba si tatay? Meron din po. Paikwento nga po sa amin kung paano kayo na-involve sa ating livelihood. May narinig po ako na meron daw pong magbababa ng livelihood program po sa area namin. Galing po kay Ate Roslyn. So bali nainganyo po ako. Pinag-isipan ko po muna pero sa mama ko po muna yun inano. Nung maglipat bahay na po kasi sila mama, parang nainganyo po ako na saluin ko na lang po. Ayun ngayon, tinuloy-tuloy ko na po. Grinab ko talaga yung opportunity na yun kasi wala naman akong ilalabas na pera. Matutulungan pa ako. Paano po binago ng Ate Roslyn ng takbo ngayon ng buhay nyo? Bilang Foundation. ina ng tahanan, parang lalong nagpursige ako na maliit man yan, kailangan mapaunlad ko para makatulong sa pamilya, hindi lang sa gawaing bahay, pati sa financial na pangangailangan. Yung self-esteem ko bilang babae, hindi babae lang, hindi sa tahanan lang. Sa ngayon po, ano po yung mga nagiging benefits po ng livelihood program sa mga sinisimulan po natin ngayon sa Atlas? Siyempre po, malaking bagay po na nadagdagan po yung kita ko. At least po kahit papano nakatulong sa magulang. Yes. Minsan, pagka wala po sila mama, kahit papano, meron akong mabigay. How about Mami Ellie? Kung susumay, maliit lang na bagay yun, pero bilang ina ng tahanan, napakalaking bagay na may extrang income ka para ibibigay sa pangangailangan ng mga anak mo. Dinagdagan ng Roslyn Foundation ng bigas nga, itlog. Nadagdagan din yung income ko. Tapos dati isang sako lang. Ngayon, panay na ang chat namin sa GC na dagdagan pa. Sobrang laking tulong kasi po, actually, malayo po yung tindahan namin sa sentro, kumbaga sa sentro. Kahit sa maliit na timba lang yung display ko, makikita mga dumadaan. So, bali napapatanong sila sa akin, mas mababa pala yung bigas dito.
Hindi lang yun, pagka naging member ko sila, pag naka 3 kilo na sila nabili sa akin, may baliktang kilik din ako may bibigay na 1 kilo. Ayun partner, no, kanina narinig natin yung baliktang kilik na tinatawag. Ayun yung under dun sa livelihood program natin na hindi po natin na basta-basta nakikita sa isang sari-sari store. No? Dati kasi partner, sinimulan natin yan kahit wala kang tindahan. So ngayon, nakikita natin mas maganda na mailapag natin sa may mga existing na sari-sari store kasi yung daily routine. Kaya nababantayan ng at naiingatan na mas maayos yung mga sinisimulan nating consignment, mga ganyan na binibigay sa kanila. Ano pong pakiramdam nun? Masaya po kasi hindi lang po ako, pati yung mga customer po na bumibili sa akin, natutuwa po kasi kahit papano, bukod sa nakamura na sila, may free pa silang nakukuha. Ayan partner, no, nakita natin yung 200 pesos. I try, kasya naman, pero one time ginawa ko siya, hindi siya nagkasya eh. Kasi inutusan ko na masahe pa. Oh, anong So ito binili? yung purpose natin ngayon, inilalapit lang natin yung mga tao kung saan sila pwede makabili ng mas mura. Sa pagbabalik, mas marami pa tayong aabangan sa District Talks. Kabuhayan, para all. Nagbabalik po ang District Talks, kasama po ang inyong lingkod, Ryan Sarucam, at syempre kasama pa rin po ang aking partner na si Partner Boyet. Ano po masasabi niyo sa 200 challenge? Sabi ng NEDA, pwede pa na maging budget yun, no? Pasok pala. Katulad yan yung napanood ko, no, nakaraan, bumili siya ng 7 pesos na noodles. Pero yung binigay nga sa kanya, binuksan, binigyan ng kalahati. Kaya pwede siya sa 7 pesos. Kaya naman pala. Ate Dad, saka Mami Elisa, ramdam po ba niyo yung ganitong programa sa inyo pong tindahan? Opo, lumuwang po yung kita. Baga, nadagdagan po kasi yung kita namin kahit dati barbecue lang. Ngayon, mas nadagdagan pa po ng bigas, itlog, tinapa. Nakadagdag siya ng kita. Naiipon kasi yung percentage kapag biglang ibinigay, pambayad ng kuryente, biglaan. At least yung mga pangunahing pangangailangan na iba, may paghuhugutan ka na kahit papano. Paano ang diskarte ang ginagawa niyo? Habang nagtitinda po ako ng fishball, mga kikiam, nilalabas ko rin po yung binagsak sa akin na bigas. Yun po. Kaya doble yung kita. Aside po dun sa mga kinikita nyo, meron po ba tayo mga savings? Wala po kasi marami po akong anak, 4. About you, Ate Dads? Siyempre meron po. Naitatabi po kahit papano para po sa papa ko. Yun po yung kaibahan ng may mga anak sa walang anak, no? Pero at the same time, meron pa rin kayong tinutulungan is yung Yes, father papa nyo po. na nasa probinsya. Yes, partner, no, alam mo, nakita natin kung paano siya nagsimula na galing sa maliit. Tapos ngayon dahil nakikilala na yung kanyang tindahan, lumalaki yung sales niya. Kasi namomonitor ng team ng management natin eh. Ngayon naman, partner, kay Ma'am Elisa, dahil alam po natin na bagong member pa lang po tayo nitong livelihood program, no? Napansin po ba natin yung unti-unting kaibahan ng naging negosyo nyo ngayon? Ano po yung naidagdag na produkto natin? Hindi lang napansin, no, naramdaman pa kasi baga yung konsumo namin, doon ko na rin binibili.
Magaang na sa akin. Sa akin pa yung pinakakita nun. Ate Dad, sa tingin nyo, sa pagkakaalam nyo, ano yung ibang benefits na nakukuha nyo? Yung sa mga customer ko po na bumibili po sa akin ng bigas, bali, basta ang inano ko lang sa kanila, pag nakatatlong, bali 30 kilos po sila na bigas, meron po silang makukuha sa baliktang kilik na 1 kilong bigas. Pag naka 2 tray naman po sila ng egg, meron din po silang 2 pirasong itlog na balik. Mas natutuwa nga po sila kasi bukod sa mababa na po yung bigas natin, may nakukuha din po silang baliktang kilik na 1 kilo. At syempre yung 5% po na incentives natin. Yes po, Doon sa monthly po tindahan. nakukuha namin yun. Kahit papano, malaking tulong po yun. Dahil doon sa mga incentive na nakukuha nyo, at the same time, pati yung mga members nyo, may incentive din sa pamamagitan ng baliktang kilik. Opo. Paano po ba tayo naghihingkayat ng maging member? At paano po maging leader dyan sa livelihood program na ginagawa po natin? Lagi ko po sinasabi sa kanila na kung gusto nila maging members ko, marami po silang makukuha benefits. Hindi lang naman po para sa amin, para sa kanila din po. Malaking tulong yun sa mga tao na mahirap talaga, nakagaya ko rin. Siyempre, may free na 1 kilo kapag naka 30 kilos. Siyempre, sa lugar na mahirap, 1 kilo lang talaga kung minsan bumili, 2. Naiipon nila yun. O pagbili nila ng 1 kilo, meron pa ako 1 pang kilo. Masayang-masaya na sila yun. Sabi ko nga sa iyo, partner, no, marami pa tayong pwedeng gawin. Like, for example, meron tayong parating yung kalakal. Ayan, tama, Tama ba? bagong-bago yan. Nakaraan po, alam ko marami po kayong binato sa atin no? Para maumpisahan yung kalakal natin. Kaya eto na, partner, panoorin natin. Ayan partner, napanood natin yung kalakal. No? Napakaganda dahil nare-recycle natin. At doon, nakikita natin, nakakatulong pa tayo doon sa kalikasan at kumikita pa tayo. Kaya wag po kayong bibitiw mga kadistrito, magbabalik po ang Distritox. Kabuhayan para all. Nagbabalik po ang Distritox, kabuhayan para all. At eto na po ang huling bahagi ng ating programa. Alam naman natin bilang miyembro na tayo po ay nagbibigay pa ng mga programa, paano po mag-handle ng inyong budget, paano po natin sinupin, at paano po tayo maging mapagbigay doon sa mga natutulungan din po natin. Paano nyo natutunan yung tamang paghawak ng kinikita nyo, Natutong mag-budget. natutong mag-budget? Yes po. Lalo na po, nilalaan ko po yun para sa papa ko. Para kahit papano, makatulong po pambili ng gamot niya. Tapos, pambayad sa mga bills po. Bilang negosyante, parang tumaas yung sales stock ko para naghahangad ako na mas madagdagan pa yung kinikita ko. Ano yung malaking naging epekto sa buhay mo ng Roslyn livelihood natin? Dito na po ako kumukuha ng mga pang-araw-araw ko na gastusin. At the same time, umaabot yung tulong mo sa father mo na Yes nasa po, Davao. Davao. Kamusta naman ang father mo? Medyo okay naman po. Yun nga lang po, hindi siya nakakatayo, nakakaupo kasi tuhod niya po, di na maunat. Bali nakastack na po. Kahit Maganda sana paano, kung kasama mo siya, no? bali nag-iipon po ako. Kasi yun po ang plan namin. By December po, uwi po kami magkakapatid para bisitahin po si Papa. Mami, alam po natin, no, sa araw-araw po nating pagkikita, ang inyo pong sinusuportahan po ninyo yung inyong tatay. May edad na po si tatay. Magkakasama po kami sa bahay, marami kami. Opo. Pero 2 lang yung naghahanap buhay. Kaya kahit papano, malaking tulong yung Roslyn Foundation na ibinaba. Kasi nakita po natin no, si tatay,
may mga inaayos na kalakal dun sa inyo. Yung mga bote, siya yung binibili niya rin yun, umiikot siya. Tapos nililinisan niya. Natutulungan din kami ng tatay ko kahit papaano, kahit matanda na siya. Magbibigay ng pambayad ng tubig, kahit 200, 100, malaking bagay na yun sa pamilya na hindi lahat pabigat, kahit mga may edad na sila. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano yung pwede nyo pang gawing mas maganda o para mas mapaunlad nyo pa yung buhay nyo nakasama ang Roslyn Livelihood? Kailangan mahalin mo yung kinikita mo. Nakikita mo naman kahit papaano yung mga anak mo. Lumalaki sila na may magiging kinabukasan. Partner, mapapansin mo, no? Yung ginagawa natin na ang target natin, ang mission natin, doon sa mga may-ari ng tindahan. Hindi natin namamalayan. Nakakagawa pa pala tayo ng isang bagay na mas natutulungan nila yung bahagi ng pamilya pa nila, kahit malayo at malapit. Tama ka dyan, partner. Kasi alam natin na itong programa naman ito na sinuportahan ng Roslyn Foundation ay dala-dala yung advocacy na kailangan bilang ang ranggo nyo ngayon ay nasa matapat at dumating tayo dun sa pinakadulong ranggo natin na mapagmahal. Kung saan naman ang foundation nakatulong sa inyo, darating yung pagkakataon, yung blessing na natanggap natin, ma-share naman natin dun sa mga member natin at sa community. Napakalaki pong tulong ang binigay sa amin ni Ate Roslyn. Simula pa naman po nung pandemic kasi doon ko po siya simula nakilala dahil sa pagtulong niya po. Hindi lang po para sa akin kundi para po sa buong distrito. Nagpapasalamat ako sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, nararamdaman pa rin kung ano yung tulong na gusto niyang iparating sa mga tao. Nagpapasalamat po kami sa oras na binigay ng ating mga dalawang beneficiaries. Kaya ngayon, paano ba natin malalaman kung paano makapag-avail ng ating livelihood program sa pamamagitan ng Roslyn Foundation? Panoorin po natin. Napakadali lang po palang sumali. Aatin lang po tayo sa basic orientation seminar at tayo po ay makikinig at mag-organisa lang po sa inyong community para po tayo maging member po ng ating livelihood program ng Roslyn Foundation. Partner, at dito nagtatapos ang ating kamustahan. Kaya muli po sa sunod na linggo, kami po ay inyong samahan para pakinggan pa mga bagong success story. Dito lamang po yan sa District Talks Kabuhayan para all.